Hello, I am Mr. Kikiwan and I will be discussing this topic, the theories and structure of knowledge organization. Isipin nyo, ang utak natin parang isang malaking hard drive or storage. Araw-araw, libo-libong impormasyon ang pumapasok dito mula sa lecturers, experiences, conversations, at kahit sa social media. Kung walang maayos na sistema, magiging kalat lahat ng data na mayroon tayo at mahirap itong balikan. But then, buti na lang, may paraan ng utak natin kung paano niya inaayos at ini-store ang knowledge natin. Tinatawag natin itong organization of knowledge in the mind. At para maintindihan ito, may ilang theories or models tayo na nagpapaliwanag kung paano gumagana yung system ng utak sa pagpaprocess at pag-store ng information natin. So with that, let's go! The first theories is the schemas. Schemas are mental frameworks that store general knowledge about objects, situations, or events. They guide how we interpret and process new information. Unahin natin ang schemas. Ang schemas ay parang framework ito o template sa utak natin. Parang shortcut folder sa computer na naglalaman ng general idea ng isang bagay. For example, kapag sinabi ko ang salitang school, hindi nyo lang iisipin yung mismong building. Pumapasok din sa isip ninyo ang teachers, classrooms, quizzes, projects, at exams. So, ibig sabihin, may schema kayo for school. Mahalaga ang schemas kasi pinapalabas nila ang pag-iintindi natin ng new situations. Hindi mo na kailangang magsimula sa zero kasi may nakascore or may nakastore ka ng blueprint ng experience mo. That's what we call schemas. Next, ang scripts. Kung ang schema ay framework, ang script naman ay parang step-by-step guide o sequence ng events. And also, for example nito, isipin mo ang restaurant script. Automatic alam mo yung flow. Papasok ka, hahanap ka ng upuan, o-order ka, kakain, at magbabayad. So kung walang script, araw-araw maguguluhan ka kung ano ang gagawin sa paulit-ulit na sitwasyon. So basically, scripts make our lives easier kasi nagsiset sila ng expectation. That's what we call scripts. Ngayon naman ay concepts and categories. Ang concept ay mental representation ng isang bagay at ang category ay grupo ng magkakaparehong concepts. For example, kahit iba-iba ang aso, chihuahua, labrador, golden retriever, paman, lahat sila pasok sa category na dog. Kaya kahit first time mong makakita ng bagong breed, masasabi mo agad na aso yan kasi nakabase ka sa category. So the purpose of concepts and categories is simplification. Imagine, kung bawat aso ay ituturing mong totally new information, sobrang daming details ang nai-store. So, with categories, the brain saves energy and makes recognition faster. So, our fourth one is the semantic network model. Dito, nakastore ang knowledge natin parang wave. Ang bawat concept ay parang node at may connection sila sa isa't isa. For example, kapag narinig mo ang salitang dog, automatic di ba ang maisip mo rin ay animal? Pet, bark, cat, ganyan. So, ibig sabihin, connected silang lahat sa utak mo. Mahalaga ito kasi dito nanggagaling ang associations at mabilis na recall kapag na-activate ang isang idea. Napupuko din yung mga related ideas mo. Kaya minsan bigla mong naaalala yung isang memory kahit hindi mo naman sinasadya. Our fifth models is the prototypes and exemplars. A prototype is the most typical or common example of a category. For example, kapag sinabi kong bird, ang naisip ng karamihan ay sparrow o maya kasi sila yung common. But then, hindi lahat ng bird ay pareho. Kaya meron tayong exemplars, specific stored examples. Halimbawa, alam mo rin na
ostrich at penguin ay birds kahit hindi sila lumilipad. These systems allow flexibility. Kahit may kakaibang threats ang isang bagay, nakikilala pa rin natin kung saan kategory sila nabibilang. For overall, the organization of knowledge in the mind is what makes learning, memory, and everyday functioning possible. Schemas give us frameworks, scripts give us sequences, categories simplify the word, thematic networks connect our ideas, and prototypes plus exemplars let us classify flexibly. Kung wala ang mga ito, para tayong nag-aaral at nabubuhay sa isang magulong library kung saan lahat ng libro nakakalat lang. Pero dahil organized ang knowledge natin, mas madali tayong nakakaintindi, nakakaalala at nakakapag-isip ng creative solution. And that's for all my report. Thank you!